Kailangan nating aminin na dead end na naman ang negosasyon dahil sa Russia at dumarami ang eksperto na nagsasabing hindi matatapos ang digmaan sa 2026. Bago magsimula ang ikatlong round ng negosasyon sa Geneva ng Ukraine at Russia, naglabas ng panibagong ultimatum ang Kremlin. Nanawagan ang Moscow na magtatag ng panlabas na pamamahala sa Ukraine, alisin si Zelensky mula sa pamumuno ng bansa at pagkatapos ay ipilit sa Kyiv ang mga kondisyon ng pagsuko ng Russia. Para sa mga layuning ito, binago ng Kremlin ang komposisyon ng negosasyon na grupo. Isinama doon ang Peking historiador na si Medinsky at ito ay talagang isang napakahalagang palatandaan. Sa parehong panahon, napag-alamang ang pangunahing paksa ng negosasyon sa Geneva noong 17 hanggang 18 ng Pebrero ay pansamantalang tigil putukan sa enerhiya at usapin ng teritoryo. Ipinahayag ni kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio, na hindi aatras si Donald Trump sa negosasyon at layuning tapusin ito hanggang sa luhikal na katapusan. Kaya hindi maintindihan ni Marco Rubio kung bakit hindi hinahangaan ng lahat ang ginagawa ni Donald Trump para sa Ukraine at hindi siya pinapalakpakan. Diretsang sinabi ng eksperto sa militar na si Ben Hodges na ayon sa kanyang pagtataya, hindi matatapos ang digmaan sa Ukraine ngayong taon. At ang dahilan ay napakasimple. Tumatanggi si Donald Trump na tunay na magbigay ng pressure sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Ako si Alexi Pechi, talakayin na natin ang paksang ito at simulan ang episode. Pakiusap, mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-komento sa episode na ito at mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Talakayin natin ito ngayon ng sunod-sunod. Sa 17 at 18 ng Pebrero sa Geneva ay gaganapin ang panibagong round ng negosasyon. Inanunsyo ng Russia na ang pangunahing paksa ng round na ito ng negosasyon ay ang usapin tungkol sa mga teritoryo. Plano ng Ukraine na talakayin ang energy ceasefire ayon kay Sekretaryo ng National Security and Defense Council ng Ukraine, Rustem Umerov. Nanatiling pareho ang delegasyon ng Ukraine at pinagsasama nito ang expertise sa militar, politika at seguridad. Samantalang ang Russia ay hayagang ibinaba ang antas ng kanilang delegasyon. Pangungunahan ito ng tagapayo ng diktador ng Kremlin na si Vladimir Medinsky na dati nang lumahok sa mga negosasyon noong nakaraang taon sa Istanbul at sumikat bilang isang Peking historiador at ideologo ni Vladimir Putin. Noon, matigas na tumanggi ang panig ng Russia sa tigil putukan at iginiit ang pagkilala sa mga sinakop na teritoryo bilang pag-aari ng Russia, pati na rin ang paglilimita sa bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine. May balita ngayon na hinihiling ni Vladimir Putin na umalis ang sandatahang lakas ng Ukraine sa Donbas at opisyal na kilalanin ng Estados Unidos na teritoryo ito ng Russia. At ngayon, si Medinsky, higit kanino man, ay handang itulak ang naratibong ito. Ngunit napansin ko rin na pagkatapos ng 2 round ng negosasyon sa Abu Dhabi, pinangunahan na ng Russia na espiya na si Kostyukov ang delegasyon ng Russia. Napansin ng Moscow na konstruktibo ang talakayan sa usaping militar, kaya sinusubukan nilang baguhin ngayon ang focus ng negosasyon mula sa seguridad patungo sa mga isyong politikal, panlipunan, relihiyoso, kultural, lingwistiko at iba pa. Parang sinasabi nila, matagal nang napagdesisyunan ang seguridad pero hindi pa raw handa ang Ukraine sa iba pang hakbang. Halimbawa, tungkol sa wikang Ruso, simbahan, mga taong nagsasalita ng Ruso at TBP. Parang ganun na lang. Ito ay isang pagtatangkang palabnawin ang mismong paksa ng negosasyon at biglang sa huling sandali ay nagpasya ang Rusya na magdagdag pa ng isang bagong paksa sa negosasyon o mas tama, isang lumang paksa na muling binuhay. Bago ang negosasyon sa Geneva, muling itinulak ng Rusya ang panukala ni Vladimir Putin na magpatupad ng panlabas na pamamahala sa Ukraine sa ilalim ng pangangasiwa ng United Nations na ginawa noong Marso 2025. Sinabi ni Mikhail Galusin, pangalawang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, na bukas ang Rusya na talakayin ang isyong ito kasama ang ibang bansa pagkatapos ng digmaan at sa hinaharap. Narito ang kanyang pahayag. May mga ganitong halimbawa na sa peacekeeping ng pandaigdigang organisasyon. Handa ang Rusya na talakayin kasama ang Estados Unidos, bansang Europeo at iba pa ang posibilidad ng pansamantalang panlabas na pamamahala sa Kyiv. Ang hakbang na ito ay magpapahintulot sa demokratikong halalan sa Ukraine at magdadala ng epektibong pamahalaan sa kapangyarihan.
kung saan maaaring lagdaan ang kasunduang pangkapayapaan at lehitimong dokumento ukol sa hinaharap na kooperasyon ng mga bansa. Sa palagay nyo, kung si Galusin ay tumutukoy sa kooperasyon ng Ukraine at Russia, sino ang dapat ihalal? Iminumungkahi ng Kremlin na ang pangunahing puwersa sa hinaharap na panlabas na pamamahala sa Ukraine ay siyempre sila mismo. Ibig sabihin ang Moscow. Ang ideya ay palitan ang konsepto ng okupasyon ng magandang definisyon ng panlabas na pamamahala habang isinasagawa ang eleksyon. Kasabay nito, malinaw na sinasabi ng Kremlin na ayaw nilang pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa kasalukuyang pamahalaan ng Kyiv. Noong Marso 28 nakaraang taon, sinabi ni Diktador Putin na ang internasyonal na pansamantalang pamamahala sa Ukraine ay posibleng makatulong matapos ang digmaan. Dahil sa ngayon, hindi malinaw para sa Russia kung kanino ba talaga dapat makipagkasundo. Muling iginiit ni Putin na iligal ang pananatili ni Pangulong Zelensky sa pamumuno ng Ukraine at binigyang diin na kung hindi siya lehitimo, hindi rin lehitimo ang iba sa Ukraine. Pero ang malaking pagkakamali ni Putin, nakakalimutan niyang aminin na hindi rin siya lehitimo. Dahil siya mismo, pasensya na, ay ginamit ang konstitusyon ng Russia na parang isang bayarang babae at siya mismo ang nagbago ng konstitusyon ng Russia. Nakalimutan pa niyang mahigit 25 taon na siyang nasa kapangyarihan. Anong lehitimong kapangyarihan pa ang masasabi ng taong ito? Ngunit malaking senyales din ito para kay Donald Trump. Noong tagsibol ng nakaraang taon, malinaw na tinanggihan ng Estados Unidos ang inisyatiba ni Putin sa panlabas na pamamahala sa Ukraine. Iginiit ni Temi Brayus ng kagawaran ng Estado na hindi inaprubahan ni Pangulong Donald Trump ang ideyang ito dahil ang Ukraine ay demokrasya at ang pamahalaan nito ay itinakda ng konstitusyon at mamamayan. At ngayon, halos isang taon na ang lumipas. Sinasabi ng Kremlin na pakinggan ninyo, oo, wala kaming pakialam kung anuman ang hindi inaprubahan o tinanggap ni Donald Trump. Pakinggan ninyo, muli naming inilalagay ang ideyang ito para sa talakayan. Ibig sabihin, sa totoo lang, noong panahong iyon, sinabi ni Trump na hindi ito pag-uusapan, samantalang ang Russia ay nagsasabing oo, wala kaming pakialam, gusto naming pag-usapan ulit ito. Hindi ko alam ang nararamdaman ni Donald Trump pagkatapos nito. Pero isa na naman itong sampal sa kanya. Sa tingin ko mula sa panig ng Moscow, sanay na siya sa ganitong usapin. Ngunit tandaan, suportado ni Donald Trump ang ideya ng halalan para sa presidente ng Ukraine. Sa kabila ng patuloy na labanan, muling napag-usapan ang isyong ito noong 2026 sa tatlong panig na pag-uusap sa Abu Dhabi tungkol sa planong pangkapayapaan ng Estados Unidos. Paalala ko lang, dapat sana ay naganap na ang botohan noong tagsibol ng 2020 pero naantala ito dahil sa batas militar. Noong simula ng Disyembre 2025, sinabi ni Zelensky na handa siyang magsagawa ng halalan sa loob ng 2-3 buwan. Hindi minamadali ni Trump at sinasabi lang niya na gusto raw ni Putin ng kapayapaan. Noong Sabado, sinabi ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, na hindi aatras ang Washington. Tinupad niya ang obligasyong tapusin ang digmaan sa Ukraine at hindi aatras si Trump sa negosasyon kahit gusto ito ni Putin. Ngayon, totoo, pumalpak si Marco Rubio. Nagulat daw siya sa reaksyon ng mundo sa mga peace initiative ni Pangulong Donald Trump tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Parang Estados Unidos lang ang tanging bansa sa mundo. Nagawang paupuin ng pahayag ang magkabilang panig sa negosasyon. Pero sa hindi malamang dahilan, walang pumalakpak dito ayon kay Marco Rubio. Ni ang United Nations ni kahit anong bansa sa Europa ay hindi magagawa ito. Sa halip na suportahan ang mga pagsisikap ng Washington, binabatikos ng ilang pandaigdigang grupo si Trump sa pagsubok niyang itigil ang digmaan. Isa ito sa iilang digmaan na nakita ko kung saan ang ilang tao sa pandaigdigang komunidad ay kinokondena ka dahil sa pagtatangkang tumulong na tapusin ang digmaan. Unti-unti nang nababawasan ang paniniwalang magdudulot agad ng kapayapaan ang mga pag-uusap na ito. Tahasan sinabi ni Ben Hodges, dating komander ng hukbong sandatahan ng United States sa Europa, na malabong matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine sa 2026. Hindi interesado ang mga Ruso dito. Maaaring pumayag lang ang Kremlin sa tigil putukan kung mapipilitan sila mula sa labas. Hindi ko nakikitang pinipilit sila ng gobyerno ng Estados Unidos. Sa kasamaang palad, dito ko na lang tatapusin.
Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments ng episode na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Pumili ng platform na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.